Iniulat na maglalaan umano ng pondo ang sandatahang lakas para sa pagbuo ng mga missile dito mismo sa Pilipinas at layo nitong pigilan ang mga ginagawang pang-aapi ng China sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag ng tagapagsalita ng sandatahang lakas na kinakailangan ngayon na magkaroon kaagad ng missile capability ang Pilipinas upang magdalawang isip ang Chinese military na salakayin ang bansa. Sinabi naman ng ilang mga eksperto na napatunayan umano sa giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine na mahalaga ang pagkakaroon ng missile capability, lalong-lalo na sa pagwasak sa mga malalayong target na kung saan ay hindi abot ng mga ordinaryong artillery systems lamang. Hindi naman nagbigay ng detalye ang sandatahang lakas kung kailan magsisimula ang pinaplanong pagbuo ng missile capability ng bansa dahil kailangan pa umanong magsagawa ng mga pananaliksik at nangangailangan din ito ng malaking pondo. Iniulat ito matapos sinabi ng Australia na magbibigay sila ng mga surveillance drone at iba pang high-tech na kagamitan sa Philippine Coast Guard at pinag-iisipan din ng Canberra kung makikibahagi sila sa joint patrol sa West Philippine Sea, ayon kay Australian Foreign Minister Penny Wong. Nakipagpulong si Penny Wong at nagpasalamat ang kanilang bansa sa Philippine government sa pagtulong nito sa pagdiskubre ng isang barko na lumubog noong World War II sa hilagang bahagi ng Pilipinas na ikinamatay ng halos 1,000 mga Australian. Ang Estados Unidos at Pilipinas na matagal nang magkaalyado ay nagpulong tungkol sa iminumungkahing Joint Naval Patrol sa West Philippine Sea na kung saan mas pinalakas ng China ang malawak nitong territorial claim sa lugar sa pamamagitan ng pagdideploy nito ng mga missile sa mga artificial islands. Walang maritime claim ang Estados Unidos sa nasabing pinagtatalo ng karagatan, ngunit patuloy itong nagdi-deploy ng mga warships at fighter jets upang magpatrolya na kung saan naglalayon umanong tiyakin ang freedom of navigation at overflight sa lugar. Noong mga nakaraang buwan, sinabi ni Australian Defense Minister na tinitingnan nila ang posibilidad na magsagawa ng joint patrol ang Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea. Tinanong si Penny Wong sa isang news conference tungkol sa posibilidad na sumali ang Australia sa mga pinaplanong pagpapatrolya kasama ang Estados Unidos at Pilipinas. Sinabi niya na bukas ang kanilang bansa na makipag-cooperate sa lahat ng kanilang mga partners, lalo na sa pagpapanatili ng freedom of navigation at overflight. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na hinarang umano ng isang US Coast Guard cutter ang isang Chinese Navy vessel na kung saan ay papasok sana sa exclusive economic zone ng Pilipinas at sinabi na hindi umano nagpatinag ang USCG sa mga Chinese. Hinarang ng US Coast Guard cutter Hamilton ang isang Chinese vessel habang ito ay papalapit sa karagatan ng Pilipinas at sinabi ng mga tauhan ng USCG na binalaan nila ang mga Chinese sa radyo na huwag piliting pumasok sa EEZ ng bansa. Ngunit sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Wang Wenbin na wala umanong karapatan na makialam ang Estados Unidos sa sigalot sa South China Sea at labag sa international na batas ang presensya ng USCG sa nasabing karagatan. Binigyang diin niya na dapat tigilan ng Estados Unidos at Pilipinas ang iligal na panghihimasok sa teritoryo nito dahil pinapataas lang ng dalawang bansa ang tensyon na posibleng magresulta sa pagkasira ng kapayapaan sa rehiyon. Iniulat ito matapos sinabi ng Canada na tutulungan nito ang Pilipinas na depensahan ang sovereign rights nito sa West Philippine Sea at labanan ang iligal na pangingisda sa pamamagitan
ng pagbibigay ng satellite surveillance at iba pang scientific data bilang bahagi ng pagsisikap nitong mapalakas ang kanilang presensya sa Indo-Pacific region. Sa isang interview sa media, nagpahayag si Canadian Foreign Minister Melanie Joly ng suporta tungkol sa 2016 arbitration ruling na kung saan ay kinatigan ang sovereign rights ng Pilipinas sa exclusive economic zone ito at nagpawalang bisa sa malawak na territorial claim ng China sa West Philippine Sea. Sinabi niya na ang Canada at Pilipinas ay parehong pinapahalagahan at ginagalang ang international na batas, kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea, kaya sa makatuwid, pagdating sa 2016 arbitral decision, sa tingin namin na ito ay isang pinal at binding na desisyon. Sinabi ng top diplomat ng Canada na malinaw umanong mayroong tumitinding tensyon ngayon sa rehiyon, lalo na sa East at South China Sea, at ang pagpapatibay at pagsunod sa international na batas ay mahalaga upang patuloy na mapanatili ang kapayapaan. Bumisita sa Pilipinas si Joly at nakipag-usap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., National Security Advisor Eduardo Año at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla upang palakasin pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Binanggit naman ni Joly nang tungkol sa konteksto ng Indo-Pacific Strategy ng kanilang bansa, ang Pilipinas ay malinaw na isang priority country ng Canada at makakaasa ang Manila na marami ang ibibigay nilang suporta pagdating sa security.